Isang linggo bago mag-undas, binuksan ng Manila North Cemetery ang bago nitong apartment crypt. Pati na rin ang kanilang kolumbaryo na libre para sa pinakamahihirap na residente ng Maynila. Ibahin naman ang mga puntod sa Tabuk City sa Kalinga, kung saan mga hugis kabayo, barko at helicopter ang agaw pansin sa isang sementeryo. Samantala, posible naman daw madoble ang presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang undas. May report si Bernadette Reyes. Puti, parihaba o kung minsay lapida lang sa lupa, yan ang karaniwang mga puntod na makikita sa sementeryo. Pero ibahin ang sementeryo na ito na matatagpuan sa Tabuk City, Kalinga. Iba-iba kasi ang mga hugis ng mga nicho sa libingan na ito. May hango sa isang life-size na kabayo, meron ding hugis sapatos, may helicopter, may barko at may van pa. Hugis bote ng alak naman ng isang bagong puntod sa Dasol, Pangasinan. Himlayan daw ito ng isang dating manginginom. Kwento ng isa sa kanyang kaanak, hiling daw ito ng namayapa. Gusto naman ni Kuya Egol na pagka mamamatay siya, ganyang puntod ng design na kung saan siya ililibing. Sa Manila North Cemetery naman, binuksan na ang 4 na palapag na kolumbaryo at ang apartment crypt sa bungad nito kaninang umaga. Tugon ito ng lokal na pamahalaan para sa siksikan ng higit sa 1 milyon ng puntod sa loob ng 54 na ektaryang sementeryo na ang kapasidad lamang talaga ay 300,000. Ipinwesto raw talaga sa bandang unahan ng sementeryo ang mga bagong tayong kolumbaryo at apartment crypt para makabawas sa kapal ng taong papasok sa sementeryo tuwing undas. Pero ang kolumbaryo nasa 5,000 espasyo lamang. At ang malilibing naman sa apartment hanggang 5 taon lang pwedeng manatili. Every 5 years naman po yan. Libre ba every 5 years, and maiikot na po siya. Sa loob po kasi masyadong marami. Ang magandang balita, libre para sa may hirap na Manilenyo ang kolumbaryo. Manila has the highest level of poverty incidence. Manila has the highest number of jobless people. Kaya pinatayo namin to para naman yung mga mahirap. Minsan di pa nakulay ng mga patay. Hindi pa mailibing dahil walang pambayad sa sementeryo. Sinimula naman ang linisin ang loob ng Manila North bilang paghahanda sa nalalapit na undas. Pagpaayos na po kami ng mga CR po namin, mga CCTVs po namin, naayos po namin mga ano. Meron din po kaming website dyan para hindi na mahirapan po. Pinaayos na po namin, upgraded na po yung website namin. Marami tayong mga security rito. Dapat lang huwag sila magdadala ng mga patalim o yung pinagbabawal na mahigpit dito. Matapos naman ang pananalasa ng bagyong Karen at bagyong Lawin, posible raw madoble ang presyo ng mga bulaklak bago pa mag-undas. Ayon sa mga supplier, halos maubos kasi ng bagyo ang kanilang mga tanim at kung may ipapadala man sila sa Maynila, hindi na maganda ang kalidad. Dati mga 20 box, ngayon mga 5. Pumangit po, tsaka yung mga buds po maliliit, tsaka hindi na po masyadong nagtatagal. Pero ang ilang nagtitinda sa Dangwa sa Sampaloc, Maynila, hindi nangangamba. At kung magmamahal man daw ang presyo, baka umabot lang ng hanggang 50 pesos. Pag tumasa man po, expected na yun. Pero hindi naman po yung ina-expect mo na talaga magta-times to or mataas talaga. Hindi naman po. Ang mga bulaklak na mabenta tuwing undas tulad ng chrysanthemum, carnation, Malaysian mums, radus at gerbera, naglalaro sa 100 pesos hanggang 250 pesos ang kada dosena. Payo naman ng ilang nagtitinda ng mga bulaklak, huwag nang hintayin ang mismong araw ng undas para hindi maubusan. Pag nagkasabay-sabay po ang tao at dagsa, talaga po short kami. Bernadette Reyes, GMA News.